po sa inyong lahat. Tayo po'y muli narito sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Sa ating pong pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Banalasan Tatlo. Napakaganda po nitong hiwagang ito kung saan nakikibahagi tayo sa isang napakagandang paraan, lalo-lalo po sa pamagitan ng ating binyag. Ito po ang ating palatuntunang Word Made Flesh na bumabati sa inyo, mga magulang, mga anak, mga kasambahay, lalo na po yung may karamdaman sa inyo. Yung po mga kapatid kong sa kaparian, yung po mga diakono, religyoso, mga seminarista, mga katikistang nagpapalaganan ng salita ng Diyos. Sana po'y sama-sama tayo sa pagdiriwang natin ito ng salita ng Diyos. Sana yung mapupulot natin dito ay magamit natin para sa ating mga sarili at para sa ating paglilingkod sa kawan ng Diyos. Kung kaya po itong ating palatuntunang Word Made Flesh, sana po'y maging pagpapala ito para sa bawat isa sa inyo. Ang aking pong bati sa inyo sa mga kayo naroon sa mundong ito ay Shalom. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganon din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa Sansinukob. Ako muna ang nilikha, bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay, at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Sa pagdiriwang po natin itong kapistahan ng Banalasan Tatlo, Santissima Trinidad, Holy Trinity. Ito pong unang pagbasa ay hango sa Aklat ng Kawikaan, Proverbs, chapter 8, verse 22. Ito ay isang rather famous passage sa Old Testament kung saan inaawit ho yung kadakilaan ng karunungan, wisdom, Lady Wisdom. At dito po sa pagbasang ito, na tulad ng narinig natin, ay para bang ang pagsasalarawan nitong karunungang ito, wisdom, ay parang lumalabas, nandun siya sa kaumpisa-umpisahan ng sannilikha. Itong awit na ito, it is a real hymn kung tutuusin. Itong hymnong ito ay talagang parang mag-aalingaw-ngaw pagdating ng panahon doon sa prologue ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, yung first 18 verses ho ng chapter 1, kung saan sasabihin doon, in the beginning, ganun ho yun. Tulad ho nung umpisa ng Biblia, in the beginning, God created the heavens and the earth. Doon naman ho kay Saint John, sa umpisa, in the beginning was the Word, and the Word was in constant, dynamic relationship with God, and the Word was God. Parang ganyan, the Word. Dito naman ho, yung karunungan. Ang sinasabi ho dito, the Lord begot me. Parang isinilang ako ng Panginoon, ang una at panganay sa kanyang mga gawi, ang talagang nangunguna sa kanyang mga kababalaghan ng matagal na
Nang matagal na, ako'y ibinuhos as the first before the earth, bago pa lalangin ang mundo. Sabi niya. And there were no depths, walang kalaliman noon, walang mga bukal noon, walang mga dinadaluin ng tubig, walang mga bundok, wala pa ang mga burol nung ako'y isinilang. Sabi ganyan. Tapos dun sa wala pa yung mundo, yung lupa at yung mga bukid, wala pa yung mga parang inaararong mga daan ng ganyan. Nung kanyang itinatag ang mga kalangitan, nandun na ako. Sabi niya ngayon, I was there sa verse 27. When He marked out the vaults over the face of the deep, tingnan nyo yung pagsasalarawan dito, yung karunungan talagang nanguna na bago palalangin ang lahat. At napakahalaga noon, ibig sabihin noon. Bakit? Kasi lalabas dito at lalabas na ang Panginoon ay talagang isisilang yung karunungan yon ay talagang magiging sanhi ng lahat ng lalalangin ng Diyos pagdating ng panahon. Brothers and sisters, sabihin dito sa verse 30, nandun ako sa tabi niya, nang lalangin niya ang lahat. Nandun ako sa tabi niya bilang manggagawa niya, At ako ang kanyang kinalugdan gabit araw. Sabi niya, naglalaro ako sa kanyang harapan, naglalaro sa kaibabawan, sa mukha ng sangkalupaan. At ang aking naging kinalugdan ay ang mga anak ng tao. Brothers and sisters, yung nagsasalita ho dito, yung karunungan, parang talagang makikita mo yung kaugnayan niya sa sasabihing salita ng Diyos in the prologue of St. John. Kaya sa kasaysayan ho ng pag-interpreta ng Biblia, nakita ho dito sa chapter 8 verse 22 onwards na ito yung katumbas nung nandun sa prologue ni St. John. Basta ho ang sinasabi dito, pinagdiriwang natin yung yung banal na Tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Nandito ho yung parang pagsasalarawan ng Espiritu ng Diyos, sa umpisa ho ng Biblia, for example, in the beginning God created the heavens and the earth, and the earth was just a formless void, and the Spirit of God was hovering over the waters. Parang ito ho yung pagsasalarawan. Brothers and sisters, doon sa pag-umpisa ng Biblia, sasabihin ng Diyos, lilikhain ng Diyos ang lahat ng babae sa magitan lang ng kanyang salita. And God said, let there be. At ayun, unti-unti na nabuo yung sangnilikha just by the word. Tingnan nyo, yung God, tapos the Spirit, tapos the Word. I mean, talagang ho nandun yung banal na Tatlo kung tutuusin. Of course, hindi maiintindihan yun sa lumang tipan kasi darating pa ang panahon, pagka dumating na dito ang salita na magiging laman, the Word that becomes flesh, siya maglalahad nung katotohanan yon na ang Diyos pala tatlong persona talaga, Ama, Anak at Espiritu Santo. At dito ho, nakikita natin sa unang pagbasa ang karunungan ng Diyos, ang Espiritu ng karunungan ng Diyos, ang Espiritu Santo. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin.
Dito po sa ikalawang pagbasa, narinig natin, hango po ito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 5. Itong sulat na ito ni San Pablo ay napakadakila. It's a very important writing of St. Paul. 13 ho talaga lahat yung mga sinulat San Pablo at unang-una ho sa harisay, sa listahan niyan, pagka binuklat niyo yung Biblia, ang unang-una ho sa kanilang 13 ay itong letter to the Romans. Kasi for one thing, it is also very long. Anyway, dito ho sa chapter 5 na narinig natin, ang binabasa dito, ang sinasabi dito ay, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Francis, napakahalaga ho nung sinabing iyon. We have been justified by faith. Tandaan niyo ho, yung justified, justice, just. Isang salitang napaka-importante no sa Biblia, lalo na sa Bagong Tipan. Yun ho pinaging matuwid, ginawang makatwiran, makatarungan, to justify. Anong ibig sabihin nun? Justice, connected ho ito sa tipan ng Diyos, the covenant with God, yung kasunduan sa Diyos. Ano bang ibig sabihin na maging just? Ang isang tao na nakipagkasunduan sa Diyos, tulad ng Israel ho, tulad natin, for example, just ka, yung makatarungan ka, matuwid ka, you are righteous, you are upright, lahat to pare-pareho sa ibig sabihin nun. You're upright, you're just, you're righteous. Pagka ho, tinutupad mo yung iyong kasunduan, yung parte ng iyong pinangako sa Diyos. Hindi ho ba pagka nagkakasunduan, nagkokontrata, nag-alliance, nagko-covenant, dalawa hong partido doon. May ipapangako yung isa, may ipapangako yung isa. At yun hong pagiging matuwid ay pagka pinangangatawanan mo yung iyong pangako doon sa tipan na iyon. Kung kaya nga, sinasabi dito, tayo nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo talaga nagiging matapat sa ating kasunduan sa Diyos pagka nananampalataya tayo kay Jesus. Yun ho yung ating pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Pagka mayroon tayong pananampalataya. Ano nga ba yung pananampalataya? Pinangahawakan mo yung salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng mananampalataya. Pinangahawakan mo yung salita ng Diyos na nagpapatibay sa iyo. Brothers and sisters, ito ho yung dapat nating maintindihan. Ito ho yung ibig nating maunawaan sa pag-aaral natin ng Biblia. Nagiging tapat tayo sa Diyos pagka pinangahawakan natin yung salita niya. Yung salita lang ho, kasi wala pa ho yung kaganapan eh. Wala pa ho tayo sa langit, nandito pa tayo sa lupa, naglalakad tayo. And St. Paul will always emphasize it. Here, we walk by faith, not by sight. Napakahalaga ho ng pananampalatayang yun, yung pagkapit natin sa salita ng Diyos. Kahit na wala pa yung sa katuparan noon. Para mga pangako pa lang yun. Pero alam natin, dahil ang nangangako dito ay ang Diyos, hindi nang bibigo, yung kanyang salita ay talagang matatag. Pwede natin panghawakan, pwede natin itaga sa bato. Sabi nga nilang ganyan. Abay, talagang matibay na matibay yung ating kalooban doon. Yun hong ang ibig sabihin, for example, sa Tagalog ng pananalig. Ang salitang ugat ho ng pananalig ay salig. You are founded on. Nakasalig ka. Yun nga hoy, nakasalig tayo sa matibay na saligan. Wala nang iba kundi ang salita ng Diyos. Yun ho ang pananampalataya. Yung isalig mo ang buhay mo sa salita ng Diyos, magiging matatag ka. Yun ho yung sinabi ni Jesus sa pagtatapos ng kanyang pangangaral mula doon sa bundok, the Sermon on the Mount. Matthew chapter 5, 6, and 7. Doon sa chapter 7, sa conclusion niya, verse 24, ang sabi niyo, kaya naman, therefore, ang bawat isang nakikinig sa mga salita kong ito at nagsasabuhay nito ay taong marunong, nagtatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Iihip ang malakas na hangin, babayun siya ng malakas na ulan, tapos babahiin ng ganyan. Walang mangyayari sa kanyang masama. Bakit? Matibay na kasalig sa bato. Friends and sisters, yung batong yun ay walang iba kundi niya, yung mga salita ni Jesus. At tayo ho, nanampalataya tayo. Yun ang pinagbabatayan natin ng ating buhay, yung salita ng Diyos. Ito kung pinag-aaralan natin dito sa Word Made Flesh. Lagi lang ho, Biblia ito, wala ho tayong mga sponsors dito. Talagang ibinibigay ho natin lahat ng sandali, lahat ng saglit dito sa ating palatuntunan ito. Dito po sa salita ng Diyos, na ibig natin talagang maunawaan at talagang gawin nating saligan ng ating buhay, pananalig. Yun nga ho, we have been justified by faith.
And therefore, we have peace with God through Jesus Christ. Yung pong pagkakasunduan natin sa Diyos ay naganap sa pamamagitan nga ni Jesus. You know? Yung ating kapayapaan ho, ibig sabihin, the beautiful rapport of man with God, neighbor, nature, and self. Yun ho ang naganap sa pamamagitan nga ni Yesu Cristo. Francis, maganda ho itong pagbasa natin ito. Sabi niya, we have gained access by faith to this grace of God, you know, and we boast in hope of the glory of God. Talaga hong puspos tayo ng pag-asa dun sa kadakilaan ng Diyos na yun na nakalaan na matatamo natin sa pagkatapos natin maging tapat sa Diyos. Hindi lang yun. We even boast of our affliction. Yung ating mga pagdurusan ganyan na tinaranas natin, pinagmamalaki pa man din natin yun, di natin kinakahiya. Bakit? Yung affliction o yung pagdurusan yun, nagbibigay sa atin ng tibay, you know, ng endurance. At yung endurance na yun talaga namang humuhubog sa atin, nagiging proven character tayo. Yung proven character na yun, nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa, ang pag-asang hindi nambibigo. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na ibinuho sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo. Brothers and sisters, ang pag-ibig ng Diyos, binubuhos sa atin nung binigyan tayo ng Espiritu Santo. You know? Natanggap natin ho yun sa binyag. Napansin niyo ho ba yun? Sa verse 2, nandun ho yung, verse 1 pa man din, nandun yung mention ng faith. Verse 2, nandun yung mention ng hope. Verse 5, nandun yung mention ng love. Brothers and sisters, ito ho yung mga kaloob ng Diyos sa atin nung tayo binyagan, you know? At tinanim ng Diyos sa ating mga puso yung faith, hope, and love. Yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na talagang pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Salamat sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig nito. Nakapananampalataya tayo talaga sa Diyos, mapagmahal nating Ama. Talagang ang laki-laki ng ating pag-asa, wala nang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang ating pag-asa. At itong pag-ibig ng Diyos na ito, binubuo sa ating mga puso, talaga napupuspos tayo ng pag-ibig. Naibig natin ng Diyos, na higit sa lahat, ng buo nating pagkatao at ang ating kapwa tulad ng sarili at tulad ng inutos sa atin ng Panginoon. Ang yaman-yaman po nitong pagbasang ito from Romans chapter 5. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Winika ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa huling hapunan. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang maunawaan ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig. At ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang pahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ako sinabing sa akin magmumula ang pahayag niya sa inyo. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan nyo, dito sa pagbasa natin ito, medyo maikli yung pagbasa, pero ang dami hong katotohanan na nilalaman ito. Nandito po tayo sa 16 na kabanata ni San Juan. Chapters 13, 14, 15, 16, 17 po ng Ebanghelyo ni San Juan ay tungkol sa huling hapunan, yung mga kaganapan doon. It is the Last Supper narrative. Medyo siya kong pinakamahabang nagsasalaysay tungkol sa mga pangyayari sa huling hapunan. Si Mateo ho, Marcos, Lucas, siguro isang kabanata o hindi man lang isang kabanata. Siya ho, 5. You know, haba ho talaga ng salaysay ni San Juan tungkol sa huling hapunan. And so, up to, from chapter 13 to chapter 16 ho, itong binasa natin, ang kausap po ni Jesus ay ang kanyang mga disipulo. Namamaalam siya sa kanila, the farewell discourse. Can you imagine, brothers and sisters?
sana intindihin ho natin, always read the text in context. Ang konteksto ho nito talaga, namamaalam si Jesus. Can you imagine? Siguro namumugto yung mga mata ng mga disipulo niya, siya rin siguro. Kasi oras na lang hong bibilangin. Huling ng hapunan na ito. Oras na lang bibilangin, darating si Jesus parusahan, papatayin. Can you imagine? You know? And so parang nararamdaman nila, yung pamamaalam niya. And of course, it was not very nice. Talagang siguro very emotional yung atmosphere niya. It was so charged. Anyway, ang nangyari ho noon, nagsasalita si Jesus, kausap niya pa itong mga disipulo niya. Sabi niya, marami pa akong gustong sabihin sa inyo, kaya lang, hindi niyo pa kayang batahin ngayon. Kasi, ewan ko, bigat-bigat kasi, namamaalam nga si Jesus kasi. Sabi niya sa verse 13, but when He comes, sino yung He comes? He, the Spirit of Truth. Sabi niya ganyan. Pagka dumating ang Espiritu ng katotohanan, anong gagawin niya? He will guide you in all truth. Yung salitang ginamit dito, ang ganda ho nung salitang ginamit dito, hodogeze. Hodogeze, ibig sabihin, para bang kukunin niya yung inyong kamay, tapos papamunuan niya kayong ganyan. Hawak-hawak yung kamay niyo, talagang He will lead you by the hand. Ibig sabihin ng guide dito. At saan sila, anong gagawin pamumuno, paggagabay sa kanila ng Espiritu ng katotohanan? Gagabayan sila ng buong katotohanan. The phrase is ente aletheia. Hindi naman is ten aletheian. Ento aletheia, enho en. Ang ibig sabihin yung pamumunong gagawin sa kanila ng Espiritu ng katotohanan ay pamumuno doon sa buong katotohanan. Para bang paglalakbayin sila, gagabayan sila, nandun sila sa katotohanan. Brothers and sisters, please remember, katotohanan ho para sa Kristiyano is not something. Truth for a Christian is not something. He is someone. Yun ho nga nagsabi in John chapter 14 verse 6, ang sabing, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sabi nga yan, walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Brothers and sisters, ito yung katotohanan, ito yung buong katotohanan na talagang akayin tayo ng Espiritu ng katotohanan doon. In fact, nandito po tayo sa chapter 16, ang sabi dito ni Jesus, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truths. He will not speak of on His own. Hindi siya magsasalita sa ganong sarili, kundi ang kanyang sasalitain ay yung naririnig niya. At ang idideklara niya sa inyo ay yung mga bagay na darating. Friends and sisters, tingnan niyo yun, He will guide you in all truth. Isang tungkulin na gagawin ng Espiritu Santo yun, napaka-importante. He'll guide you in all truth. And then, He will, declare things to you that are to come. Friends and sisters, itong dalawang tungkuling ito, kung tutuusin, ay kasabay, sa tulad ng sinabi ni Jesus sa chapter 14 verse 26. Doon sa chapter 14 verse 26, binasa ho natin, hindi natin binasa, pero pwedeng basahin nyo sa Pentecostes kung tutuusin. Sinabi doon ni Jesus sa chapter 14 verse 26 nitong John na ito, nasa huling hapunan din yon. Ang sabi niya, ang Espiritu Santo, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. At siya magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Napakahalaga ho ng dalawang bagay na sinabing yun ni Jesus. Sa makatuwid ho, ang Espiritu Santo, bali apat yung kanyang tungkuling gagawin ayon dito sa mga pangungusap na ito ni Jesus. Yung sa chapter 14 verse 26, tuturuan niya kayo ng lahat ng bagay. He will teach you everything. Tapos, hindi lang yon, He will remind you of all that I told you. Napakahalaga ho nun, Tapos, dito sa chapter 16, verse 13, sabi niya, He will guide you into all truth. Hindi lang yon, He will tell you things that are yet to come. Friends and sisters, napansin niyo yun? Ayun ho, maging papel ng Espiritu ng katotohanan. Baliw apat. Something about the past, He will remind you of all that I told you. Something in the present, He'll guide you in all truth. He will teach you everything. Tapos something in the future, He will declare to you things to come. Brothers and sisters, napakahalaga ng papel ng Espiritu Santo sa buhay ng eklesiya, kung tutuusin. At dito sa pagdiriwang natin ito ng banal na Santatlo, the Holy Trinity, nakikita nyo,
Jesus, the one speaking here, and he's talking about the Father. Everything that the Father has is mine. For this reason, I told you, the Holy Spirit will take from what is mine and declare to you. Ang lahat ng pag-aari ng Ama, pag-aari ko rin. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang Espiritu Santo, pagka magdideklara siya sa inyo ng mga bagay-bagay, pagtuturo niya sa inyo, yung mga bagay na darating pa, idideklara niya yun mula sa pag-aari ko. At yung pag-aari yun, sabi niya nga ni Jesus, ay pag-aari ng Ama. Galing ho sa Diyos sa makatuwid itong sasabihin ng Espiritu Santo. Napaka-importante ho nung kaisipang yun. Bakit? Kasi siyang Espiritu ng katotohanan. He is the Spirit of truth. Brothers and sisters, importante yung maintindihan yung truth. Truth ho sa Biblia, sang-ayon kay San Juan, ang truth na ito yung paghahayag ng Diyos. Truth is connected with the revelation of God. It's something about God. In fact, it is Jesus Himself. Pagka nagkataon, I am the way and the truth. Medyo, dapat itong intindihin mabuti yun. Kaya nga at one point, Jesus was saying, if you remain in my word, you are truly my disciples. Pagka pinanghawakan yung aking salita, kayo'y tunay na mga alagad ko. And you will know the truth, and the truth will set you free. Yun ang sinabi ni Jesus. Yung truth ho doon is not just any truth. Brothers and sisters, it is not necessarily true na pagka naalaman mo katotohanan, lalaya ka. You bet hindi, sabihin natin kunyari, nagpa-doktor ka, linaw-linaw ito, nagpa-doktor ka, kasi sama-sama na pakiramdam mo. Tapos yung doktor, dalubhasa siya, in-examine ka, bago ka pa in-examine, meron sinabi sa yung doktor, medyo masama ang tayo mo, Tapos nung in-examine ka na niya, ayun, patunayan niya na kung ano yung talagang nangyayari sa iyo at tama siya. At sinabi sa iyo, brother, kinalulungkot ko sabihin, 3 days from now, patay ka na. Ano? Ewan ko lang kung, he was just telling you the truth, and I don't know whether you were set free, Can you imagine, mamamatay ka na, just bulgaran ganun. Diretsahan sinabi sa'yo, walang pasubali. Boom, sa loob ng 3 araw, patay ka na. It is the truth. Most probably it will come to be, Pero, did it set you free? You bet not. Di ba? Kunyari, ikaw ay may ginawang kamalian, kasalanan, krimen. Tapos, sinabi mo sa pulis, ako yun, ako yung pumatay doon. Sabihin, ewan ko lang kung sa alam mo, malalayain ka nun. Hindi, ang landing mo nung preso, inamin mo na eh. Tingnan nyo, Francis, truth by itself doesn't set free. Hindi naman yun ang sinabi ni Jesus kasi. Pagka binasa nyo mabuti yung sinabi ni Jesus, doon sa John chapter 8, verse 31, 32, especially 32, ang sabi ni Jesus doon, you will know the truth, and the truth will set you free. Importante ho yung definite article doon, yung the, Sa Griego ho, merong definite article. Ho, he, to, something like that. Yung definite article, gagamitin mo kapag dapat mong gamitin. Kasi Jesus could have said, I am truth. I am a way. Pwede sabihin yung ganun. Pero hindi niya sinabing ganun yun. Ang sinabi niya, I am the way. I am the truth. Ganun yun. I am the life. Friends and sisters, ano ho yung sinasalungguhitan yung katotohanan doon na talagang yung kanyang binibitiwang mga panalita, yung kanyang tinuturo, talagang kung paglalahad yun ng Diyos, Talagang God is revealing Himself. Jesus is the self-revelation of God, Kung dati-dati, sabi nga sa Hebrews chapter 1, in former times, God spoke to our forefathers through the prophets in fragmentary ways. Nung unang mga panahon, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang mga paraan. Fragmentary. Pero ngayon, sa mga huling araw na ito, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak. Yun nga ho eh. Look at that. God is speaking to us now. If once upon a time He was speaking through nature, I think I shall never see a poem as lovely as a tree. He was speaking through nature. Afterwards, He came to speak through the prophets. Hindi na kalikasan lang, kundi mga tao nang ginagamit niya. Pero ang pinakasukdulan ho ng kanyang paglalahad ay nung siya na mismo nagsasalita.
Paano? Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang Diyos mismo ang anak. The Father and I are one thing. Ganun yun eh. Kung kaya nga, tingnan nyo, yung paglalahad na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, this is what is truth. Truth ho is Jesus. Oo, pagka si Jesus ang nagpalaya sa iyo, talagang tunay kang malaya. You will know the truth, and the truth will set you free. Friends and sisters, si Jesus po yung truth na yun. Siya lang magpapalaya. Pagka naintindihan natin siya, kapag niyakap natin siya sa pananampalataya. Friends and sisters, napakahalaga ho nitong bagay na ito. I mean, tingnan nyo, Jesus in chapter 17, the next chapter, doon sa chapter 7, di ba sabi ko sa inyo, 13, 14, 15, 16, 17. You know sa chapter 17, kakaiba dito sa first 4 chapters na ito, kung saan ang kausap niya ay ang kanyang mga disipulo. Sa chapter 17 ho, ang kausap niya is the Father. Nagdarasal ho dito si Jesus as our high priest. At ang sabi niya doon sa verse 3 ho ng chapter 17, ang sabi niya, and now, this is eternal life. Ano yung eternal life na yun? That they may know you, Father, as the one true God, and Jesus Christ whom you sent. Brothers and sisters, look at that. What is eternal life? Knowing the Father, knowing the Son. Of course, the verb know there is not just head trip. I already told you. It's not just a mere product of an intellectual process. Rather, it is the result of an experience, a personal contact, a result of a relationship. When this knowledge becomes really perfect, it is love. Nauuwi ho talaga sa pag-ibig yun. Of course, you cannot love someone you don't know. It starts from an acquaintance or something like that. I guess coming together, coming to know. Pero afterwards, it ends up in love. Ganun ho yun. But the point is, what I'm saying is, tignan nyo, hindi natin makikilala ang Ama, kundi natin muna nakikilala si Jesus. Ang sabi kasi ni Jesus, no one comes to the Father except through me. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Bakit? Kasi si Jesus, ang imahen, ang larawan ng di nakikitang Diyos. Colossians chapter 1 verse 15, Kung kaya nga, napaka-importante makilala natin si Jesus. Si Jesus ang magpapakilala sa atin sa kanyang Ama. Kung kaya pinag-aaralan natin ang banal na kasulatan. Bakit? Ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Alam niyo ho yun dapat. Na pagka hindi mo alam ang kasulatan, na dapat alam mo, ignorance kasi yun, hindi mo alam yun, dapat mo alam. Pagka hindi mo alam ang kasulatan, na dapat alam mo, hindi mo kilala si Kristo na dapat kilala mo, nakakahiya mo yung Kristiyano ka pa man din. Kung kaya, dito sa ating programa ito, sinisikap ni Father na talagang i-share tayo sa inyo yung kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Maintindihan natin itong mga salitang ito. Bakit? Kasi pagka naintindihan natin itong salita ng Diyos na ito, itong Bibliang ito, mas makikilala natin si Jesus. Kasi si Jesus ang pinaka-focus ng the whole Bible. Really, Jesus is the focal point of all the scriptures. On many levels, on the historical level, inspiration level, on the incarnational level, lahat po yun, revelational level, talagang siya ang pinaka-focus doon. Logical level, 5 po yung levels na yun. The point is, pagka nakilala natin si Jesus, makikilala natin ang Diyos. Yun ata ho yung title ng isang nakaraan nating, how do you say, isang sa mga linggo nakaraan, yun ho yung title ng ating tagpo, yung ating episode. See Jesus and know how loving God is. Totoo yun. Kung gusto mo maintindihan kung ano ang Diyos, how loving He is, how forgiving He is, how merciful He is, how provident He is, look at Jesus. Ganun ho yun eh. Si Jesus kasi ang larawan ng di nakikitang Diyos. And so, brothers and sisters, importanteng maintindihan natin si Jesus. Si Jesus ang magdadala sa atin sa Ama. At pagka ganun yun, magkakaroon tayo ng buhay Diyos, eternal life. Brothers and sisters, pero hindi ho mangyayari yun kung walang Espiritu Santo. Kasi ngayon, yung mga ginawa ni Jesus na yun, pinagkatiwala niya ngayon sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa atin ng lahat na sinabi sa atin ni Jesus. Can you imagine? Hindi lang yun. Ang Espiritu Santo mag-aakay sa akin sa katotohanan ito na wala nang iba kundi si Jesus nga. Ang Espiritu Santo magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Tulad ng ginawa niya sa mga apostoles ni Jesus. Bago bumanaw ang Espiritu Santo, talagang hirap na hirap sila maintindihan, yung mga tinuturo ni Jesus. Talagang takot na takot sila, ibang-iba pag-iisip nila. Pero nung dumating ang Espiritu Santo, yung power of God, talagang niliwanagan sila, talagang inunawa sa kanila ang ibig sabihin ng kasulatan, etc. Mga tinuturo nila. Tapos nakapangaral sila,
At umaalingaw pa hanggang ngayon ang kanilang mga pangaral. Dito sa binabasa natin mga sulat nila, for example. Ganun po yun. Ang Espiritu Santo ang magdi-declare pa sa atin, magpapahayag pa sa atin mga bagay na darating. Tingnan niyo po yun, ang laki-laki po ng papel ng Espiritu Santo sa buhay Kristiyano. So, brothers and sisters, nagpapasalamat tayo na tayo'y naging mga anak ng Diyos na ito. Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pinagdidiin-diinan ko nga na tayo'y mga mahal na mga anak ng Diyos, Ama, mga mahal na mga kapatid at kaibigan ng Diyos, Anak, si Jesus, at mga buhay na templo ng Espiritu Santo. Naku, ewan ko lang, sana papalakpakan naman kayo dyan. Ang ganda-ganda ho nitong tinuturo sa atin ng mga pagbahasang ito. Friends, sisters, sana ho talagang unawain natin ito. Talagang sa buhay natin, hindi ho tayo dapat mawala ng pag-asa. Hindi ho dapat masira ang ating kalooban. Hindi ho, kasi tandaan natin, mahal na mahal tayo ng Diyos sa pagmahal nating Ama. Yung pagmamahal niya, nagiging konkreto pagka nakikita natin yung halimbawa ng naging pagmamahal ni Jesus. At yung halimbawang yun, nagiging buhay na buhay sa ating isipan, sa mga sandali ng ating buhay na kailangan natin yun, lalo na sa magitan ng pagpapaalala sa atin ng Espiritu Santo. Sila hong tatlo talaga nagtutulungan para talagang tayo maramdaman natin na talagang ang Diyos ay pag-ibig para sa atin. God is love. And that's very true. What the Father does, what the Holy Spirit does, what Jesus does, fantastic. And of course, ito kong Bibliang ito, nagkakaroon ng kahulugan, nagiging salita ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, it is inspired. Nakita niyo yung spelling ng inspired? In spirit. Right. The Spirit is the one that gave this power, tinulungan niya yung mga nagsulat nito para maisulat nila yung salita ng Diyos ng tunay, walang kamalian, para maibatay natin yung buhay natin doon sa salita ng Diyos na yun. Pero sisters, ang ganda-ganda ng katotohanan ito, ang Espiritu ng katotohanan ang maghatid nito sa atin. Pinupuri natin ang Espiritu Santo na madalas hindi natin kilala, Pero dapat matauhan tayo. Dapat talaga magising tayo sa katotohanan ito. Hindi natin matatawag si Jesus Panginoon kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Narinig natin yun nung Pentecostes. No one can say Jesus is Lord except if led by the Holy Spirit. Yun nga kailangan natin ng Espiritu Santo sa ating buhay. At sana panalangin natin talaga na maging buhay na buhay ang Espiritu Santo sa atin. Talagang hayaan natin na ang ating mga sarili pamunuan niya. Only those who are led by the Spirit of God are children of God. Ganun sinasabi sa atin sa Pablo, And so, yun nga pamunuan tayo ng Espiritu Santo. He will lead us. He will take us by the hand and lead us in all truth. Papakilala niya sa atin na mas lalo si Jesus. Pagka nakilala natin si Jesus, talaga naman, mapapalapit tayo sa Ama. Yun ang buhay Diyos. Yung minimithi natin. Yung talagang kinakailangan natin sa ating buhay. Yun ang nagbibigay ng buhay sa ating buhay. It gives life and meaning to our lives, Yung tinatawag tayo ng Diyos na maging mga anak niya. And we praise God for this. We will never, we will never end up praising God for such a beautiful privilege of becoming His beloved sons and daughters. At sana pinapakita natin maganda yung pagka nangunguros tayo. Binabanggit natin doon ng Ama at Anak at Espiritu Santo. It's fantastic. Yung Ama na talagang kumakalinga sa atin. Yung Anak na naging taong-tao, naging laman, naging mababa upang makipag-unayan sa atin. Ang Espiritu Santo na talagang pumupuspos sa ating mga puso. Kaya nga nakasisigaw tayo, Abba, Daddy. Yun ang kadakilaan ng isang Kristiyano. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com.
Father Jun, alam na po ba ng Diyos na magkakasala ang tao? Thank you, Bernadette, sa iyong tanong. Alam na po ba ng Diyos na magkakasala tao? Bernadette, alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay? Alam na alam niya, wala naman siya hindi alam. Okay? Bilang Diyos. Alam niya kung yung isang tao magiging mabuting tao, you know. Alam niya na kung yung tao magkakasala. Bakit? Kasi wala nang past, wala nang future sa Diyos. Lahat present. Alam din ng Diyos kung bakit naging makasalanan yung taong yun, bakit siya nagkasala. Alam ng Diyos yun, you know. Alam ng Diyos na itong taong ito, nanilikha ng Diyos para magpakabuti. You know, siya nang nais maging masama. Siguro hindi niya pinakikinggan yung mga payo ng mga magulang niya, ng mga guru niya, ng mga natatanda sa kanya, na tama naman ang pinapayo sa kanya. Binabaliwalaan niya, you know. Kung kaya, ayan, naging masama siya. Pero hindi kasalanan ng Diyos yun, you know. Alam ng Diyos na magkakaganon. Pero anong gusto mong gawin? Kasi sa ibang bagay may karugtong tanong na ito eh. Kung alam na ng Diyos na magkakasala yung tao, ba't hindi niya pa, you know, pinigilan na malikha siya? Pagka ganun, may malaking problema. Siguro hindi mo maintindihan yung bilang isang batang maliit pa. Pero kung malaki ka na at makapag-iisip ka na ng todo-todong ganyan, philosophically, sa tamang pag-iisip, hindi pwedeng sabihin yun eh. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. He is almighty, is infinite, wala siyang hangganan. Yung tao may hangganan. You know? Pero pag gano'n ang usapan, yung taong yun nakapag-impose on God. Para bang naisa kanya ang Diyos doon, hindi mo ko pwedeng likhain. Aba, you know, napangguwalan niya ang Diyos. Can you imagine? Ang Diyos na, you know, siya dapat na makapangyarihan, napatigil siya ng isang tao. Mali, hindi pwedeng isipin yun eh. Basta, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, tama. Alam ng Diyos kung bakit magkakasala to. You know, at hanggang doon lang yun. You know, hindi natin dapat sabihin na hindi pwedeng gawin ng Diyos yung likhain yung taong yun dahil magkakasala sa the future. Mali. Father John, sino po ang Holy Spirit? Father Jun, ano po ba ang Holy Spirit? Para po bang ghost? Thank you, Selmar. At thank you, Kinan, sa inyong mga tanong. Tanong ni Selmar, sino po bang Holy Spirit? Tapos, ang tanong naman ni Kinan, ang Holy Spirit po ba parang ghost? You know? Ganda na. Lalo na nung dati-dati, ang tawag sa Holy Spirit, Holy Ghost. You know? Spiritu, ibig sabihin hindi material, ano? I mean, kaya hindi mo makikita, hindi mo masusukat, you know? Something like that. Para bang hangin, hindi mo nakikita. Of course, ang hangin pwede mo sukatin. Pero ang espiritu wala eh. Wala talaga yun eh. Hindi mo pwedeng sukatin, hindi mo pwedeng makita, you know. Kaya nga, spirit. Para bang spirit, by the way, yung salitang spirit is hininga. You know, hindi mo nakikita, pero mararamdaman mo yun eh. Kung may salamin ka, makikita mo na doon, no? Anyway, the point is, yun yung spirit, isang hindi material, you know. Ano nga ba yung Holy Spirit na yun? Ang tanong mo dito, sino ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit, ang ikatlo doon sa Santissima Trinidad. Nandun yung Ama, nandun yung Anak. Yung Ama, yung Anak, napakabuti, napakadakila, napakaganda. Kaya may pagmamahalan sa kanilang dalawa. You know? At yung pagmamahal na yun, tunay na tunay, talagang, real, tutukong-tutuko. At yun ang espiritu, you know? Dahil Diyos ang pinag-uusapan natin dito, sinasabing Holy Spirit, you know? Kasi God is holy. Yun yung pag-ibig ng Ama sa Anak, ng Anak sa Ama. Yun ang espiritu, ang Espiritu Santo. Espiritu Santo. Santo, ibig sabihin banal, no? Tapos, para ba siyang ghost? Hindi naman, pagka sinabi mo ghost na ganyan, ghost, parang nakakatakot kagad yun, di ba? Ang Espiritu Santo, hindi siya nakakatakot dahil pag-ibig siya ng Diyos, you know? Kaya medyo iba yung iba yung ghost. Espiritu din, yung ghost parang spirit din. I think that's our understanding. Kaya lang medyo parang malicious, parang siya, mischievous, parang nakakatakot, sabi na. Ang Espiritu Santo hindi. Basta ang Espiritu Santo ang pag-ibig ng Diyos Ama sa Diyos Anak sa Diyos Ama. Siya rin yung pag-ibig na nandito sa ating mga puso. Kaya nga, namamahal natin ang Diyos. Nakakatawag tayo sa Diyos, Abba, Daddy.
If you have been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863 or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, BPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Sa dakila pong kapisaang ito ng Banal na Santatlo, the Holy Trinity, na po, ating natunghayan itong mga pagbasa na nagpapaalala sa atin na napakaganda mga bagay. Ang karunungan po ng Diyos doon sa Proverbs chapter 8, yung ating unang pagbasa, talagang ito'y nagpapahiwatig ng Espiritu ng Diyos, Espiritu ng katotohanan na talagang nasa likuran ng kanyang nilikha. Yung pong mga nilikha ng Diyos, nagpapakita talaga ng karunungan ng Diyos, ng kanyang pagmamahal sa atin. And of course, sabi ko nga sa inyo, ito'y may kaugnayan doon sa magiging prologue, yung introduction ni Saint John sa kanyang ebanghelyo, kung saan pinag-uusapan naman doon ang salita ng Diyos. At ang salita ay magiging laman, and the Word will become flesh, and makikipamayan na sa atin, will dwell among us. At tapos yung sa ikalawang pagbasa nga narinig natin, sinasalungguhitan ni San Pablo na tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. Wala tayong pwedeng pagmalaki sa Diyos. Wala tayong pwedeng sabihin sa Kanya, dapat talagang gantipalaan niyo ako, dapat ituring niyo akong matuwid na matuwid dahil ang bait-bait ko. Hindi ho ganoon. Tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil lang sa pananampalataya natin sa Diyos. At yun ay naganap sa panggitan ng ating panghawak sa salita ni Jesus. You know? Yun ho yung ibig sabihin ng pananampalataya. Pananalig. Talagang nakasalig tayo sa matibay na saligan, wala nang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito ho'y nagbibigay sa atin ng pag-asa. You know? Talagang sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asa tayo na natatamo natin mula sa mga salita ng Diyos. Yun ho ang sinabi ni San Pablo sa Romans chapter 15. Itong mga sinulat nung una pa, ay sinulat para sa ating katututo. Upang sa mga halimbawa ng pagdurusa ng mga tao noon na nasa banal na kasulatan, magkaroon tayo ng halimbawa magbibigay sa atin ng pag-asa. Yun ho yun, pag-asa. Tapos yun nga, yung ating pagbasa ng Ebanghelyo, nakita natin doon, sinunggitan ni Jesus yung Espiritu ng katotohanan na darating at darating upang talagang isakatuparan at pagpatuloy yung kanyang gawain. Ano yung Espiritu ng katotohanan ang gagawin niya? Unang-una sa lahat, guide you into all truths. Pamumunuan niya kayo sa buong katotohanan. Wala nang bas kundi si Jesus. Tapos, idideklara niya sa inyo ang mga bagay na darating pa. Isama natin dito yung isa pang gagawin niya. Tuturo niya sa inyo ang lahat ng bagay. Ano pa? Papaalala niya sa inyo lahat ng sinabi ko sa inyo. Brothers and sisters, ang laki-laki ho ng papel ng Espiritu Santo rito. Siya hong tutulong sa atin makilala si Jesus, dahil papaalala niya sa atin lahat ng bagay. Pagka nakilala natin si Jesus, dadalhin tayo ni Jesus sa Ama. Pagka naintindihan natin ang katotohanan ito ng Ama, Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ito ho ang buhay Diyos na ibig natin pagpasalamat sa Panginoon. Kaya po gawin natin panalangin ito at sana ho, sama-sama tayong manalangin para ho sa mga nangangailangan ng ating tulong. Habang nagdarasal si Father June para sa inyo, kayo rin makipagdasal kasama ni Father June para din ho sa mga sumusubaybay sa ating palatuntunang Word Made Flesh para yung ating panalangin sama-sama maging matibay na matibay, malakas na malakas at ipagtamuho tayo ng pagpapala ng Diyos. Alam natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Abba, salamat pong marami sa inyo para sa mga napaalala nyo sa aming mga katotohanan sa pamamagitan ng mga pagbasang natunghayan namin sa pagdiriwang na ito ng inyong misteryo, ang Banal na Santatlo, the Holy Trinity.
Nagpapasalamat po kami sa napakalaking karangalang binigay niyo sa bawat isa sa amin na kami naging mga anak ninyong mahal sa pamamagitan ng binyag. Nung kami naging mga mahal na anak ninyo, Ama, mga kapatid, kaibigan ng inyong anak na si Jesus at templong buhay ng Espiritu Santo, nagpupuri po kami sa nagpapasalamat sa inyo. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga sumubaybay sa palatuntunang itong Word Made Flesh. Sana po ipagpalain niyo bawat isa sa kanila, sangayon sa kanilang mga pangangailangan. Yung po mga may kalumbayan dahil sa kanilang sa pagyaw ng minamahal nila, yung mga sinaharap na pagsubok, matinding paghihirap sa mga panahong ito, yung pong mga may karamdaman humingi ng kanyang kagalingan, tapian niyo sila ng inyong awa, ng inyong pagpapala. Aba, sana po ipagpalain niyo ang lahat ng mga tumutulong sa amin para maisakatuparan namin itong panatuntunang ito. Lahat po ito ay kayong sponsor, tumutulong kayo doon sa mga taong iyon, sila tumutulong sa amin, pagpalain nyo silang abot-abot. Yun din kung ibig tumulong sa amin, pagpalain nyo na. Lahat pong ito ay dalangin namin kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating pagdiriwang ng banal na Santatlong Holy Trinity na talagang nananahan sa atin. Pinagmamapuri po natin yun. Hanggang po sa muli nating pag-niniig dito sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Pagpalain ho kayo ng Panginoon at subaybayan at talagang mapasa inyong kapayapaan. Shalom po sa inyong lahat. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.